Hindi kami bayad. Hindi kami nagsasalita rito na nagbubuwis buhay para lang mambuli kami ng Hermes, bumili kami ng Gucci. Kayong mga nasa Quadcom, hindi tanga at hindi bobo ang mga Pilipino. Hindi kayo dapat magsalita ng mga tanga ang mga kaharap ninyo dahil naririnig kayo at nakikita kayo ng mga kabataan dahil kayo naka-live. Sasabihin ninyo sa mga vlogger, mga tanga. At mga tanga ang mga nakikinig sa inyo. Hindi ba kayo, alam mo bukas mo kalawa, baka isang araw ang anak ninyo maging vlogger din eh. Di ba? Dapat harapin natin yung katotohanan, hindi magkapera. Hindi para realidad, hindi para isara natin ang ating mga mata, ang ating mga tenga. Di ba? Ang isda, kapag tinanggalan mo ng tubig, mamamatay yan. Ang puno, kapag tinanggalan mo ng lupa, mamamatay yan. Ang Pilipinas, kapag tinanggalan mo na ang mga sumusuporta na katulad namin, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Di ba? Kaya kayo mga nandiyan dyan, kung may mga natitira pa kayo sa ating mga namumuno dito sa bansang Pilipinas, samahan nyo naman kami. Di ba? Samahan nyo naman kami sa aming ipinaglalaban. Dahil itong pinaglalaban namin, para din to sa inyong mga kinabukasan. Di ba? Sa pamilyang Marcos, maawa naman kayo sa mga Duterte. Ako, hindi ako nandito sa karsada para Duterte o Marcos, hindi ganon. Di ba? Yung inihiling ng taong bayan na magpa-drug test ka para matapos na to. Di ba? Inihiling din namin sa Vice Presidente, kasamaan ka sa pagda-drug test. Mapapakalmatin mo kami at titigil kami sa pagsigaw sa karsada. Hanggang kailan? Tatapusin mo ang termino mo. Tapos meron ka na namang iuupo. Huwag ka nang mangbudol. Maawa ka sa magiging apo mo. Maawa kayo sa pamilya ninyo na kapag nakikita, ano ang sinasabi? Ultimong bata, sanggol, bangag, bangag, bangag. Diba? Ako hindi na ako magsasalita ng bangag o adik kasi immune na eh. Parang wala na mga pakiramdam itong mga taong to. Kaya, etong sa Quadcom, dasal namin ang mga nandito, sana maging matagumpay. Tanggapin ninyo, sabihin nila, tanga kayo. Sabihin nila na mag-sorry kayo para hindi kayo makontempt. Di ba maliwanag na panloloko yun? Kung karapatan nila, kung meron silang ginawang violation, i-contempt ninyo. Pero kung wala namang violation, para lang kalabanin itong gobyerno at magsaliwat ng katotohanan, sasabihin ninyo, i-contempt, dasal namin dito sa labas na yung mga nandiyan sa Quadcom, hilutin ninyo ang mga puso't isipan ninyo at harapin ang katotohanan. Yun lamang po at magandang umaga po. Yun, klaro-klaro. Grabe. Pero pwede ako magtanong na isang katanungan sa mga kapresan. Pero bago ko siya tanongin, alam nyo, kumuha ako ng lisensya, hindi pala ako makakakuha ng lisensya pag walang drug test. Ang hirap. Grabe. Tapos, mag-a-apply ka sa trabaho, unang requirement nila, drug test. Eto, sa mga PNP, I don't know, kung bago kayo maging PNP, trainee, ano tawag sa inyo, kung requirement din sa kanila na magpa-drug test. Diba? Para siguradong healthy. Ate nang in-accepted na ni Marbil. Government to ha. Ngayon, naisip ako dun. Pag tinanggal yung drug test, samantalang sa lisensya, kukuha ka, may drug test. Mag-a-apply ka ng trabaho, may drug test. Eto, trabaho to, mag-a-apply ka ng trabaho, tinanggal ang drug test. At parang sinabi yata ni Marbil na, okay lang kasi papahaba lang yan ng oras. Okay. Eto ang tanong ko. Sa isang maselan home, walang iba si Ate G. Sa aking mga idol dito ng mga pulis, akala ko inaalok ko kayo, binabati ko po kayo dahil binigyan ko po niyo po kami ng oras dito na makapagsalita at ilabas yung aming mga hinahin. Lahat naman po tayo. Kapag nag-post po tayo sa Facebook, nag-post tayo, nag-reels tayo, nag-TikTok tayo, ang tawag na yun ay followers. So, yung mga nandyan sa loob na mga congressman, mga congresswoman, huwag tayo magbalak sibuyas. Kasi kami, na mga vloggers, kami mga content creator, inilalabas lang namin kung ano yung mga hinalain namin, anong
Wala ka kasama? Ako kasi nakikita Wala ko. sila, no? Hindi ako bayad. Hindi ako bayaran. Pero nandito ko na sana malaman ng buong barangay na hindi ako bayad. Hindi ako binabayaran. Ang sa akin lang gusto ko i-ambag. Gusto ko makita niyo ang video na isa po ako. Ordinaryong tao lang nga, isang mahirap. Pero tinulungan ako ni tatay. Kahit ano lang, kahit sulat lang. Pinagkagamot yung anak ko. 2 beses kami naopera sa rest wala kami ginastos kahit 5. Kaya ako, ganito lang ako, ordinaryong tao, pero tumatanaw ako ng utang na loob dahil minahal tayo, tayong mga mahihirap. Mayroon tayong puwang sa puso ni Tatay Digong. Si Tatay Digong lang talaga ang presidente na nakita ko na meron puso para sa mga mahihirap, lalong-lalo na yung mga bata na may sakit na cancer. Ang anak ko po ay may brain tumor. Nagkaroon ng cancer. Pero kung hindi kung ngayon sana, sa panahon ni Marcos, wala na, patay na yung anak ko. Natutoo lang. Kaya sasabihin, ano ba naririnig na mga kapitbahay, ano dyan, mga tao, baka iniisip nila, bayad ako. Bumaba ako sa barangay kasi gusto ko i-ambag kung ano yung naibigay ni Tatay Digong sa akin. At saka ako, napatunayan ko talaga sa sarili ko na si Tatay Digong ay napakabuting tao para sa mga mahihirap na kagaya ko. Lahat po tayo na nagpo-post sa Facebook, nagre-reels, ay tawag natin ay vloggers. Kasi inaano natin kung ano yung mga hinahin natin. Pero bakit yung mga vloggers na nandyan ngayon hinihiling na bakit yung ikinokontent? Bakit yung hinihiling na lahat naman kayo dyan kahit si BBM vloggers yan si Bibi Sara, vloggers. Bakit yung mga yung mga matataas na tao hindi nyo ipatawag dyan? Maghiring-hiring kayo dyan para malaman nyo kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Ito lang po, mahal ko mga kapulisan, yung mga matataas na pulis, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami nitong oras para ipahayag yung aming saloobin. Maraming salamat po at mabuhay po lahat ng mga pulis, lahat ng Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay! Walang isang bagay po ho ang napansin ko, mga kababayan. Hindi ho kayo naninibago yung mga pulis. Walang sumisigaw sa kalsada, "Makibaka! Huwag matakot!" Dati yun yung mga kalaban ninyo Tapos nakikipagbalyahan sa inyo hindi po kami ganun. Kami po ay kakampi po ninyo. At naunawaan ho namin, at kanina papasalamat, kaya nandiyan kayo, binabantayan niyo po kami, pangalusupin po kami ng mga makakaliwang grupo. Dahil hindi tayo manggugulo Again, mga kababayan, sa oras pong ito, nais ko pong ipaalam sa inyo bago ho tayo magtapos sa programang ito, ako ho, vlogger po ako. Pwede nyo check yung aking channel, Brothers Travelers. Dati na hong lumaban po kay Castro sa Department of Justice. Kakampi po ng otoridad. Actually, kakampi rin ho ako ng PIDEA. Ako ho yung official din po ng media ng PIDEA. Kami po ay hindi magulo. Kakampi din po kami. Ang amin hong hinaing, ang amin pong panawagan na sana magkaroon po ng milagro. Pakinggan po tayo. Ang solusyon po ay hindi yung mga vloggers na yan. Ang solusyon po nila, ginagawa kasi nila yung solusyon nila, yung mga vloggers Ang solusyonan nila, ang kahirapan. Diyos ko po, Lolex, Santa Mario Canano, ang mahal-mahal ng bilihin, inuuna pa yung investigasyon dyan. Yung mga flood control nga, mga kababayan, na isa wala silang inimbestigahan Bilyong pisong nawaldas Di ba? Dapat ipakita natin sa buong mundo na tayo ay safe na bansa para yung mga investor pumunta sa atin dito. Hindi yung kinakatakutan tayo ng ibang bansa. Tama, mali? Bakit po walang investor? Kasi kinakatakutan nga po tayo. Naglabas nga ng advisory. Ang China, ang Canada, ang UK, ang Japan. Huwag kayong pupunta sa Pilipinas.
Kasi may terorista. O di ba? Ang sama ho ng imahe. Hindi mo mas maganda sa tingin ng mga ibang bansa, pumunta kayo sa Pilipinas kasi tahimik doon. Eh kung yung mga turista ho mga kababayan, eh hindi ho binawalan sila pumunta dito, paano pa yung investor pupunta dito? Hindi na ho bago sa ating yan, huwag na ho natin pakatagal yung simple launch na po yan. Muli, mga kababayan, nais ko pong ipakilala sa inyo, ang muli magsasalita po natin. Ito po yung nagsalita sa Mindiola, na aking pong idolo, na kung saan sinabi niya roon, ano sinabi mo, idol? Ikaw count ko lang. Kung sakali po ba, i-disperse nyo kami, ay hindi kami aalis dito, aabutin ang kinabukasan, i-disperse nyo kami. Pinasahan siya ng batas. Anong sagot mo? Walang batas. Wala nang batas na umiilan. Tapos sinahanap po yung leader namin, o sino yung kakausapin, sabi ho na to, pumunta daw po siya sa dahig. Natin yung leader namin. Totoo naman, dapat kinausap nyo, pumunta kayo sa dahig. Anyway, walang iba mga kabayan, ang napakagiting na vlogger, tutok taong maisog, walang iba kundi ako si Mr. Placido Pilosopo. Una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa liderato na Kabunsan. Palakpakan po natin sila. Alam ko po, nandyan kayo ngayon, ginagampanan nyo ang inyong trabaho, naiinitan kayo katulad namin. Pero salamat pa rin po dahil sa presensya ninyo, naniniwala kami na kahit na papano, ginagampanan nyo po ang inyong tungkulin na magkaroon po tayo ng mapayapang pagtitipon. At naiintindihan din namin kung bakit itong putang inang general na dalawa, no? Hindi nyo matalikod-talikuran kasi ano po yan chain of command yan. Naiintindihan ko po yan. Kanina nakakwentuhan ko nga si sir. Hindi na ako pinalad sa height. Pero I understand the situation. Pero sumasaludo po ako sa isa ninyong kabaro. Sino yun? Si Patrolman Pontillas ng Fonts TV. Saludo sa kanya. Bakit? Kasi ako, tinitignan ko doon ang opinion ko. Paano mo ipapatupad ang batas kung ikaw mismo yung general mo, tinatanggalan ka ng karapatan na magsalita? Tama po ba yun? Para lang rescuer yan. Paano mo i-rescue sarili mo kung ikaw mismo hindi ligtas sa iyong kaligtasan? So saludo po ako sa mga ganong klaseng pulis. Pero ganun pa man, naiintindihan ko rin na kayo po ay bounded ng mga prinsipyo, bounded kayo ng rules, kaya hindi po kayo makalantad. Pero ramdam na ramdam po namin ang pakikiisa ninyo sa taong bayan. At alam po namin na mahal nyo rin po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakikita po namin sa mga mata ninyo. Hindi ko po sinasabi ito para makuha ko ang loob ninyo. Ang pakiusap lang namin, na galing po yan sa dati nating presidente, tayuan ninyo ang konstitusyon! Idepensa ninyo ang taong bayan! Sapagkat kami, ang nagpapagod, nagpapagal, nagpupuwis ng dugo at pawis para lang po meron kayong may pansahod sa inyong mga pamilya iuwi. Hindi katulad ng inyong mga general na sa pamamagitan kitang-kita ang kanilang kasinungalingan, pero ang kakapal ng mga muka, nire-representa nila ang inyong institusyon, subalit sila ay punong-puno ng paglabag. Kaya nananawagan po kami, i-withdraw nyo na ang inyong suporta dahil ang taong bayan ay galit na, ang taong bayan ay pagod na. Darating po ang panahon, alam ko makikiisa kayo sa amin, maaaring hindi ito ang tamang panahon, pero alam po namin kaisa namin kayo sa pagkilos na to, at wala po kayong dapat ipangamba dahil kaming lahat ay saludo sa PNP, ngunit hindi sa mga namumunong mga tiwali. Dahil ang pinapatupad ay batas, dapat kayo ang unang-unang sumunod. General Marbil, General Torre, mahiya kayo sa mga patrolman na nandito ngayon. Kaliwat kanan ng inyong mga promosyon dahil sa paglabag ninyo sa batas at pagsunod ninyo sa amo ninyong bangag. Samantalang itong mga taong ito nagpapakasunog sa init ng araw upang patayan
at masiguro ang katiwasayan ng ating gobyerno at ng ating bansa. Ngunit kayo mga putang ina nyo, anong ginagawa nyo dyan? Hindi ba kayo bumaba sa pwesto ninyo? Nakakahiya kayo sa buong mundo! At kayo mga putang inang nasa kongreso kayo, ano ang ginagawa nyo dyan sa hearing na yan? Kami ba ay nagbayad ng buwis para inyong supilin ang aming mga karapatan na ginagarantiya sa ilalim ng Konstitusyon, Artikulo 3, Section 4, malayang pamamahayag. Ang daming problema ng bansa. Unang-una na dyan, ang presidente nating bangag. Bakit hindi nyo imbestigahan? Bakit hindi kayo magpasa ng isang resolusyon na manawagan na ipaher, polic and drug test itong si Bangag? Nakakahiya. Nakakahiya sa mga patrolman. Yung iba dito bata pa. Kung nakapasa ako, maaari may posisyon na din ako. Pero nakakahiya. Yan ang gusto namin ipanawagan. Yan ang gusto namin ipakita at iparamdam na hindi tulog ang sambayanang Pilipino. Lalaban kami kahit ang kapulisan ay alanganing lumabas para patuloy na magpahayag na hindi tama ang nangyayari sa ating bansa. Yung mga naghihiring dyan sa Kongreso, alam naman namin ang target ninyo. Dinadivert nyo lang ang issue. Isa-isahin natin mga kababayan. Una, ang presidente natin ay bangag. Patutuhanan ninyo na hindi totoo yun. Ikalawa, ang napakaraming technical malversations na kung saan bilyong-bilyong pondo at kaban ng bayan ay inilipat ng ganun-ganun na lamang sa mga proyekto na hindi naman dapat doon nabibilang. Ikatlo, ang pondo ng PhilHealth, ibalik na ninyo, sabi ng Korte Suprema. Ika-apat, saan napunta ang pinagpilaan ng gold reserves? Nabali-balita, kayo din ang bumili. Bakit? Kasi ang pera mahirap itago, pero ang ginto, hindi. Ika-lima, ang bicameral committee report na ipinasa ninyo na may 28 blanco. At yan ay naging GAA 2025 na kung saan mahigit 200 bilyong piso ang inyong ipinasok, mga putang ina nyo. Pera ng taong bayan yan. Pera ng kapulisan yan. Hindi nyo pera yan. Kung narinig nyo man ang munti namin tinig, kayong mga nasa Kongreso, mananatili kami rito ngayong araw, magbabantay, makikiramdam. Tignan natin kung ano talaga ang inyong layunin sa tri-committee na yan na inyong ipinatawag. Yan ba ay panunupil o magpapasa kayo ng batas? Magbabantay ang taong bayan maghapon dito. Ngunit sa mga kapulisan, umasa po kayo na kami po ay mananatiling tahimik, payapa at maayos. Magandang umaga sa inyo. Mabuhay Maisog! Okay. Bago tayo mag-disperse ha, dagdagan ko lang po yung sinabi po ni Sir Placido Pilosopo. Dito lang po tayo ha. Bago ko ito sabihin sa inyo, may kulang eh. Kamusta na po ang Maharlika Investment Fund? Nagkakalimutan tayo eh. Kamusta na po yung Maharlika Investment Fund? Kumikita na kaya ito? Nasa na? Di ba? Alam nyo, ang lipunan ho natin, cancer. Hindi ho marunong magpanggamot. Ito hong bingi, bulag, manhid na si BBM. Di ba?
Anyway mga kabayan, hindi tayo aalis, magbabantay po tayo at pagpahihin mo lang yung mga kapulisan. Huwag kayong mag-alala, tahimik po kami dito. Sa mga kabayan, dito po tayo sa loob, dito po tayo sa loob at pasamantala mo natin pupunta ng programa, ipagpatuloy po natin doon sa loob. Again, magandang umaga po sa inyo lahat, mabuhay po kayo at sa Diyos at Pilipinas kumahal.